Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik at syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Ngayon ho may mga lumalabas na mga testigo na meron po palang, hindi pa natin sigurado ito ay di umano, meron po palang lumalabas na pinagdalahan ng pera. Meron ho kasi nag-post ito sa Peace. Na itong mga nasasabi, itong mga pangalan na ito, itong mga itsura na ito, itong pagmumukha na ito, pinadalahan ho ng kwarta. Oo, di umano. Pinadalahan sila. Ano magiging ano yan? Kaya naman pala maiingay ito. At kaya naman pala, Diyos ko po, isipin nyo hindi ho basta maleta. Maleta ng basura. Bilyon-bilyon yun. Diba? Ayun yung nai-issue Kaya naman pala itong mga ito, masigasig birahin si VP Sara. At hindi lang yan. Meron din umuugong na balita. Meron po palang, ito balita na to. Binulgar din to ng 18 na Marines, ex-Marines, na merong $2 million na pinalitan ng yung perang bilyon, pinalitan ng $2 million para ibigay sa mga foreigner. Sino yung mga foreigner na yun? Grabe talaga, no? Yan pala ang kapalit na ginawa ni Tatay Digong. Yan pala, lahat ng kabutihan, lahat ng tulong nila, ito pala kapalit. Takot sila. Bakit? Yari sila talaga sa 2028. Sa dami ng ginawa ni Tatay Digong, na kabutihan, hindi sa kanila. Sa mamayang Pilipino, sa milyon-milyong Pilipino. Sa ganda ng ginawa ni Tatay Digong, lalong-lalo na doon sa mga pagiging safe ng bansa, ito pa pinalit nila. So itong mga litratong ito yung masigasig na bumira kay Bibi Sara. Ito yung mga naghiring-hiring kay Tatay Digong. Yun naman pala. So ngayon, pasok natin itong itong mga ex-Marines na aligasyon. Kanino? Aligasyon ito, lumantad sa aligasyon ng mali-malitang pera. At mamaya, pag-uusapan, mayroong $2 million at nakikipagpulong itong si Trilling. Ayun ang sinabi ng mga Marines. Ipasok natin. Ngayong araw na ito, ang 18 dating sundalo mula sa Philippine Marines na naging security personnel ni dating Congressman Zaldico. At sa kanilang trabaho sa dating mambabatas, kanilang tinukoy na sila ay naghatid ng pera sa ilang individual. Kasama na umano si Pangulong Marcos Jr. at si dating House Speaker Martin Romualdez. Nakapaloob din po sa affidavit mga dating sundalo yung kanila pong personal nilang karanasan ng pagde-deliver ng umano'y mali-malitang pera na aabot po sa 805 billion pesos. Kasama po yung naihatid sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte, sa Aguado Street sa Malacanang at sa bahay po nito sa Forbes Park. Samantala, 8 billion. Sa bagay, maraming masisilaw sa pera. Marami talagang gagawa ng kagaguhan basta ang kapalit ay pera. Diba? Kahit mabuti kang tao, ikaw na yung magaling na presidente sa history ng Pilipinas na gumawa ng mabuti. Magagawan pa ng istorya dahil billion pa lang pinag-uusapan dito Mali-maliit ang pera Meron pa akong picture na ipapakita sa inyo mamaya. Nakakuha din sa isang page. Anak ng bugi. Talagang napakadami nga na pera. Hindi lang natin alam kung aligasyon ba ito. Totoo. Bakit may picture? Diba? Sino ang bida doon? Meron taga Marikina. Kompleto sila Yung teacher, yung taga Laguna, taga Batangas,
Yung nakikita nyo sa Tuwadcom, ayun. Ayun sila. Grabe, no? Sobra. Tuloy. Samantala, idinadawit din ng mga dating sundalo ang ilang mga mambabatas, mga kongresista. Noon hinatiran din nila ng pera kapalit ang paglagda sa nooy isinusulong na Yun. impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang buong detalye sa report ni Eden Santos. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan. Tama, din. tama. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon Totoo yan. na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Yan. Ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo sa ating bayan. Ito ha, nanindigan na itong mga Marines, ex-Marines. Actually, retired na ata yung iba. Hindi natin alam kung ano yung status pa. So 18 sila, yung dalawa parang hindi masyadong nag-appear kasi meron pa raw nagtatrabaho sa gobyerno o active pa raw yung family member. So ngayon, hindi lang yan ang pag-uusap dyan. Meron pang nabanggit dyan kay, actually, siya pala yung nagbulgar din sa Napoles. Alam nyo ba yung PIDAP scam? Siya rin pala. Eh di ibig sabihin magaling itong abogado na ito kasi napakulong si Napoles eh. Pag ito sinuportahan at naimbestigahan yung issue na ito dito sa Blue Ribbon, naku po, katapusan na ng mga magnanakaw. Oo, pwede sila makulong. Yung big fish na hinahanap, ito na pala yung the big fish. Oo, yung sinabi. Ngayon, kaya pala magagaling at masigasig itong mga aso ni Tamba. May kalakip. Napakaraming mali-malitang pera. Ito yung isang image na ipapakita ko sa inyo. Oo, ito siya eh. Grabe no, sobra. Sobra sa daming kaperahan. Ayan oh. Sipin mo. Maliit ang pera. Sino ito? Diba? Kaninong bahay ito? Diba? Yan yung mga dinideliver. Ayun, may pangalan no. Number 3. Deliver ng pera sa bahay ni Representative Estela Kimbo. Sino yung nasa picture? Aray ko. Kaya pala siya masigasig doon sa pagbibira kay BP Sara at pinapatahimik pa nga eh. Sabi sa kanya, ma'am, hindi nyo ganto. Ayan. Ha? Ang sarap ano, mali-malitang pera. Bilyon. Ha? Diyos ko po, Karudi. Kaya pala, wala tayong magagawa dyan. Suportahan na lang natin ang kandidatura ni BP Sara sa pagkapangulo para ma-aksyonan ito. Kaya pala ngayon, takot sila na manalo si BP Sara dahil kilala. Alam na yung gawi. Alam na kung ano yung nangyari. Alam na kung ano yung ginawa sa Pilipinas. Ninakawan. At nagsabwatan itong mga dorobo na ito. Aroy ko. Bakit lalantad itong ex-Marines? Kasamahan din ng Gutesa. Diba? Ano yung gusto nilang patunayan? Siyempre, asar sila eh. Diba? Gobyerno. Dapat yung 800 billion na yan. Tinulong mo, pinaayos mo. Yung subway, alam mo yun? Wala eh, pinagkaisahan eh. Ngayon, hindi lang yan yung pag-uusap. Ano pa? O eto, $2 million para sa ACC, para sa imbestigahan. Kaya minadali nila eh. Totoo, meron dito
Ngayon, malalaman naman niya, masusudsud naman niya kung talagang nagpapalit nga ito eh. 'Di ba? Meron niya mga resibo. Oh, kunin nila yung resibo ng kung saan sila nagpapalit ng US dollar. Madali lang 'yun. Kausapin nila yung bank manager kasi magugulat bawal eh. Kung maraming dollar 'yan, hindi yan magpapalit ng napakarami. Ang isang tao, allowed lang 'yan ng mga 5,000 o 10,000 US dollar. 'Yun. Kasi magugulat yung bangko kaya yung money changer o kung sino man. Kasi money laundering yung lalabas niya 'pag, "Uy, ang dami naman nitong pera. Saan galing pera nito?" Gano'n. "Ang dami mong daldal, Kuya Goods. Pasok." Maring itinanggi ni dating Senador Antonio Trillanes na tumanggap siya ng 2 milyong dolyar mula kay dating Congressman Zaldico para sa investigasyon ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya pala ang sipag-sipag mo, ha? Kaya naman pala, tahimik ka sa issue ng flood control. Putras ka. Oo, kaya pala, yan naman pala, meron kang 2 million US dollar. Magkano kaya kickback mo? Bagay, hindi ho nadadala sa yan, yung kahit marami kang pera, tapos marami kang nagawang hindi maganda sa kapwa mo. Diyos ko po, baka sa kumukulong apoy. Oo, mahirap yan. Marami kang ang pera dito sa lupa. Hindi mabilang ang pera mo, hindi maubos. Pero pagdating ng araw, pagsisisihan mo talaga yan. Nagugat ng aligasyon sa press conference ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Yan. Philippine Marines. Ayon sa affidavit ng mga Marines na inilahad ng abogado nilang si Attorney Levito Baligod, tumayo sila bilang mga executive assistant noon ni dating Congressman Zaldico. Inutusan naman silang magpalit ng 2 maletang may tig 56 million pesos na katumbas ng $2 million. Inihatid daw nila ang milyon-milyong pera kay Trillanes para gastusan ng ICC investigation. Si Trillanes din nila ang sumagot sa hotel accommodation, pagkain at sasakyan ng ICC investigators nang dumating ang mga ito sa bansa noong December 2023. Bukod dito, inilahat din sa press con ang pagde-deliver umano nila ng male-maletang pera na aabot sa 805 billion pesos sa mga politiko. Kabilang na umano sila Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hinatid pa raw nila ito sa bahay ng Pangulo sa Forbes Park at maging sa Ilocos Norte. Dati nang pinabulaanan ng Malacanang ang mga aligasyong ganito. Magsasampa naman si Trillanes ng cyber libel cases laban kina Baligod at sa mga ex-Marines sa pagpapakalat umano ng maling impormasyon. Hindi siguro mali yan kasi matagal ng issue yan eh. Di ba? Matagal na yung ganyang Di ba? Ito analyze lang. Hindi ka na politiko. Talo ka sa tinakbuhan mo sa kalokohan. Ngayon, ano yung motibo mo para makisawsaw sa politika? Hindi ka naman pasahod ng gobyerno. Di ba? Tsaka magagalit lang ang taong bayan sa iyo. Kung ako, halimbawa, ihahalin tulad ko sa kanya, bakit ako makikisawsaw sa politika? Wala naman akong sahod. Bakit ko bibirahin ng isang partido? Analyze lang. Kaya naman pala, merong nai-issue na 2 million US dollar. Ang laking pera niyan. Diyos ko, aray ko. Pag ganito ang pera, naku, hindi na kayang ubusin. Kaya naman pala merong nakita, tama rin si Zaldico. Tama din na talagang merong involvement. Tama rin yung iba na nakita sila sa isang hotel na nagtitipon-tipon. Meron naman palang talagang pag-uusap na 2 million. Yan ang sabi sa video. Di ba? Kung i-analyze mo, oo nga naman, bakit ako makikisawsaw sa politika kung hindi naman nila ako sasahuran? Yun. Yun ang isang malaking tanong. Ikaw ba? Ano sa palagay mo? Totoo ba lahat na ito? 2 million? Sarap sa pera, no? Easy money. Pa sa dating senador, gusto lang nilang siraan ang nangyayaring pagdinig ng ICC laban kay Duterte. Yan ay meant to discredit the ICC in light of the ongoing confirmation of charges hearing. Kasi nakita nyo yung timing sa lahat ng araw. Diyos ko, boss, wala nang maniniwala sa'yo.
Oo, yung kredibilidad mo sirang-sira na. So, kaya naman pala sobrang ingay mo, ganyan naman pala, 'di ba? Ay, actually meron mga i-discredit mo yung sabi di-discredit yung ano, investigasyon ng ICC, parang nagkakamali ka ata, boss. O ganito lang 'yan, kaya niyo ginawa 'yan dahil takot si Bongit babalikan, dahil sobrang taas na ng ratings ni VP Sara. Yun lang yun. Kaya wag niyong babaguhin ang, planado ng universe. 'Di ba, kahit sabi ko nga sa inyo, kahit sino i-tandem pinagtatawanan ng taong bayan, eh. 'Di ba, pumunta na ng Bicol, naghanap pa sa Pasig, siguro nagkuwentuhan pa sa Maynila, tapos yung inikot ang Quezon City, pumunta pa ng Las Piñas. All over the city, lahat ng mayor, oo, kinontak na. Siguro nag-iikot na sila kung sino ang pinaka-the best tandem, pero bawat picture tinatawanan sila. Walang ibig sabihin walang saysay. Oh, kaya siguro itong ICC masigasig din na dakpin kahit wala naman talagang ano. Ngayon, nagmamadali silang hanapin yung co-perpetrators sa ICC. Bakit? Eh, siyempre yung bilang ni Senador Beto, bilang ni Bongo, bilang ng mga puwedeng, kumampi kay VP Sara, yun talaga ang target nilang wasakin, 'di ba? Nagmamadali sila. Sino nagsabi niyan? Ito, ipapasok ko sa inyo, baka sabihin niloloko kayo, eh. Oh, basta talaga ang imbestigasyon 'pag sa kalaban, sa patungkol sa mga Duterte, mabibilis silang umaksyon. Paano? Andiyan ho sa gobyerno, paikot-ikot lang sila, wala kang kakampi. Walang kakampi si Bibi Sara diyan, walang kakampi ang Duterte diyan, walang kakampi. Pero sabi ko nga sa inyo, pagdating ng 2028, asahan mo landslide si Bibi Sara. Magiging President Sara Duterte na. Pasok. Ng Department of the Interior and Local Government na tinutuntunan nito ang kinaroroonan ng mga Kita nyo? pinangalan Kita ng nyo? umano'y co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, wala pa silang actionable document. Kaugnay nito dahil wala pang inilalabas na warrant of arrest laban sa mga nabanggit na personalidad. Kita nyo nung first day ng ng charges na yung unang confirmation of charges ni Tatay Digong, nag-announce sila. Oo, kasi merong mga grupo na pupunta sa Supreme Court. Nag-alerto sila, naka-red alert. Oo, takot sila kasi bakit? Yung mga tao, kasi mali din kasi yung iba, eh. 'Di ba? Ang iingay din kasi pero simple lang, simplehan niyo. Kagaya sinabi ni Tatay Digong, huwag kayong masyadong maingay dahil ang laban sa 2028, doon ang pagkapanalo. O huwag na kayong magngaw-ngaw muna diyan kasi ang kalaban niyo diyan, gobyerno. 'Di ba? Oh. Pumunta sila doon, nag-red alert 'to. Ngayon pinapahanap na yung perpetrators. Sino-sino ba 'yan? 'Di ba, naano nga diyan yung dating Chief Justice Secretary ata 'yun, oh. Tapos si Senador Bato tsaka si Bongo. Mabilis sila pagkalaban ng, ipapahuli. Gayunman, inaalam na ng ahensya ang kanilang lokasyon bilang paghanda sakaling kailanganin. Sinabi rin ni Remulla na dalawa sa mga pinangalanan ay pinaniniwalaang nasa labas ng bansa habang ang iba ay nasa Pilipinas pa. Andiyan naman si Senator Bongo, hindi naman umaalis, 'di ba? Oh, ngayon, 'pag 'yan ang ginawa nila, hindi natin alam kung ano yung iisipin ng taong bayan. Hindi puwede iba-ibang pag-iisip ng taong bayan. Baka yung sobrang galit na talaga, baka dumami yung March 12 ba yun, yung pinakamarami? O yung pangalawang peaceful rally ng INC, baka mas dumami pa ng dumami yun. Magsasampa daw ng cyber libel. Naku po, sino? Ikaw nga, kung manira ka, hindi ka sinasampahan. Tapos ngayon magsasampa ka ng cyber libel.
Yan. Senador, dati Senador Sani Trillanes. Sani Trillanes. Narinig niya kasi na, teka, mukhang, bakit yung binabanggit yung pangalan ko dyan? Yan, oo. Ha? Wala akong Kinumpirma ba niya? Ano yung sinasabi? Ito ang sabi niya, ha? Oh. Ako, vehemently, Ay mariin. Pinagdidiinan ko. ang galing mo talaga mag-translate. Word for word. Deny Tinatanggi. Ayon! that I received Na ako ay tumanggiap $2 million ng $2 milyong dolyar. or any amount from Saldico for the ICC O investigation. anumang- Si Saldico lang ang makakapagsabi niyan. Kaya hinihintay natin na madakip si Saldico. Tsaka bakit pinapahanap na nila yung co-perpetrators samantalang si Saldico ay malaya pa rin sa labas ng bansa. 'Di ba? Bakit hindi nila pinagtutuunan ng pansin si Saldico? Kasi mabubuking sila eh. Kakanta at kakanta si Saldico. Yari sila. 'Di ba? Kung si Saldico pinatunayan lahat ng sinabi ng 18 Marines, tas-tas talaga sila. Ngayon, ewan ko lang kung ano yung pagdating sa hukuman. Yung ombudsman, wala ka nang aasahan dyan. Sa NBI, hawak na rin nila. Pero malapit din magwakas yan. Kaya sabi ko nga sa'yo, 2028 eh. Ngayon pa lang yung iba, humahanap na ho ng kakampi. Humihingi na ng tulong papunta doon kay BP Sara. Kaso nga lang, tapos na kay BP Sara ang lahat. Diba? Sinabi niya na yan. Vice President ko ang tutugi sa mga magnanakaw sa kaba ng bayan. Talaga mula kay Saldico para sa ICC investigation. or any other purpose. O sa anumang kadahilanan. O This- sa anumang kaparaano. Yun nga. This is an attempt Ito ay isang pagtatangka to discredit the ongoing ICC proceedings against Duterte. na pahinain ang kasalukuyang investigasyon ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte. I Ako will be filing ay maghahain cyber libel cases ng kasong cyber libel against Levy Baligod, laban kay Levy Baligod, Mike Defensor, Mike Defensor, Jay Sonsa, Jay Sonsa, the 18 ex-soldiers, 18 dating sundalo, and all those who are maliciously circulating this blatant lie. at sa iba Nako, yan tayo eh. Pag ikaw na hot seat, ganyan ang buwelta. Huwag naman, boss. Oo, maging fair ka kasi ikaw nga nag-aakusa kay Tatay Digong na may bilyones bank account na wala namang napatunayan. Ikaw nga ay nag-aakusa na yung triad kay Pulong na hindi rin napatunayan. Kinasuhan ka ba? Wala namang kinaso sa'yo. Ito sa totoo lang, di ba? Ikaw nga nag-aakusa ka na nilustay ni Bibi Sara yung kaba ng bayan. Kinasuhan ka ba niya ng cyber libel? Parang wala naman. Parang, ano ba nangyayari? Parang pag ikaw, nasaling, aw. Parang gano'n ata ano malabas. Balat sibuyas, pag bumira, wagas. Pag binalikan, iyak. Aray ko po, $2 million. Ang sarap, no? Bakit gano'n? pang nagpapakalat ng malisyosong ano yung blatant lie na Pagsisinungaling. lantarang kasinungalingan. This is not new to me. Hindi na ito bago sa akin. I will not be distracted. Hindi ako masisiraan ng loob dyan. Hahabulin ko kayo. I will run after you. I will kill you all. Ha? Sabi ni Tatay Digong yun. Kay Tatay Digong yung pinahuli. So sabi niya, hindi Ulat na bago tayo, sa akin ito. Hindi na. Ayun, ang mariin pong pagpapabulaan ni... Wala. Kung yan lang ang kanyang mga kanyang banat, ibig sabihin, iyakin ng mama. Kaya pala tinawag na hilaw na kanin. Hilaw na kanin. Ano na? Sundalong kanin. Kaya pala, iyakin pala. Di ba? Kasi siya, makikita mo, banat siya ng banat. Tapos ngayon,
may nagsabi lang na nagbinayaran yung parang o naghatid ng $2 million, umiyak na. Eh, wala naman sisirain sa pangalan ng mga kasi matagal nang sira. Sabi ni Aling Ledesma, wala nang sisirain sa iyo kahit anong gawin mo. Tsaka maraming pera mama, sasampa ng cyber libel. Maraming pera. Kasi siyempre yung bayad sa abogado niyan. Attorney Kaufman, sinabing masaya at in good spirit si Tatay Digong. Ito the best. Kailangan malaman natin to. Very confident it's going to be a confirmation and that you will proceed to the trial. Well, we'll see what happens. We haven't made our case yet. On the issue on hyperbole or taking out of context the words of former President Duterte, victims are saying they're sad and disappointed, and they feel that the lives of their kin or their family is not a joke. I didn't say it was a joke. I grieve the loss of life wherever it may occur, and so does the former president. But you talked about emotive speeches. Who really was making the emotive speeches yesterday? Sir, how will you appeal now on the question of the jurisdiction effect now that the hearing of the confirmation of charges is ongoing? Well, we're waiting for the judgment on the challenge to the jurisdiction of the court. We expected it to be rendered before the hearing on the confirmation of the charges. It wasn't, but then as I've told you in previous interviews, it's not my position to tell the judges how to order their diary. Were you able to talk to former President Duterte after the opening statement yesterday? Yes, we were. The whole defense team spoke to him, and we gave him a rundown and a briefing of what was said, and he was happy. What was his reaction? Yes. He was happy. What did he say, Attorney? That he was happy. Just that? Just that? I'm not going to go into exactly what was said between us. There is a certain concept called attorney-client privilege. Yeah. But I can assure you that he's extremely happy with the way things are going at the present moment in time. Was he able to monitor, Attorney Nick? Did he watch it? No. No, not. You just informed him the development and what happened on the I think first he day. made his view clear with respect to the proceedings in his waiver. How is he, Attorney Nick? He is always good spirits. He's an 8-year-old man. He has all the conditions which one would expect of an 8-year-old man, with the extra conditions which accompany his cognitive state. All right, so we'll just wait. Yan narinig nyo. Si Tatay Digong ay in good spirit. So meaning to say, ayos ha. Tsaka siguro, alam niya na andun yung kanyang mga gabinete dati, na si Atty. Sal Paniello, Melaldea, Delgra, at nakalimutan ko, si Alfred Lim Jr., 6 sila na nandyan sa dahig. Kaya, ito, papakita ko sa inyo ha. Relax na relax si Atty. Sal Paniello. Observation mo sa proceedings before the court, attorney? Boring. Boring. Boring kasi yung prosecution, inuulit niya lang yung mga narrative nila na based on hearsay, based on allegations unproven, based on many things na sa tingin ko, imagination lang nila, imagination lang nila. Yung kabilang panig naman, attorney, sinasabi nila na may laban daw talaga yung kaso, ganito, ganyan. Kaya nga, may based on their imagination, kaya may laban sila. But considering na yung ICC pinagpipilitan na litisin si Presidente Duterte, kahit wala itong jurisdiction, hindi ako magtataka na may laban nga sila. Ibig sabihin, mukhang tutuluyan ng ICC ito si dating Presidente Duterte. But hopefully, hindi na tayo makarating doon dahil yung trial naman, abutin ng 8 taon yan. By that time, Presidente na si Sara. Inday. Tama. So, attorney, you think it's highly irregular for the court to have this confirmation of charges hearing? Of course, kasi unang-una, wala silang jurisdiction. Pangalawa, yung issue ng jurisdiction, nasa
appeals court pa. Yes. Hindi, wala pa, it has not been resolved with finality. So, bakit kayo nagbibista na? Di ba? Wala pa. Hindi nyo pa nga Yan yan ang sinasabi ko. Kaya napakagaling talaga ng mga gabinete ni Tatay Digong. Kaya huwag kayong magtaka, isang araw mabalitaan natin na hindi na itutuloy yung hearing, yung kaso ni Tatay Digong. Dahil sa confirmation pa lang, mabasura na. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, at huwag mo kalimutan hit yung bell para may update video ka everyday. Hanggang sa muli, bye-bye!